January ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon'y babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap pang alaala ng iyong halik, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natuto pang harapin ang katotohanan nito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Hello po sa inyong lahat at nanonood po kayo ng The Concert. Hindi po, pinapasaya ko lang po kayo. Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Aba, espesyal ang ating pag-uusapan dahil pinangako ko na iisa-isahin natin ang laman ng kantang Bahay Kubo. Aba, 'di ba nanggaling na tayo sa patola, 'di ba? So ngayon ang pag-uusapan natin ay repolyo. Repolyo. Aba, madalas ako makarinig ng ganito, Dok, bawal daw yung repolyo pag meron kang goiter. Aba, pag-uusapan natin yan. Siyempre, ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po sa ano bang health benefits ng pagkain ng repolyo. O kaya, ano naman yung possible risk? Delikado ba to pag naparami ka ng kain? So, ano bang repolyo sa English? Cabbage. Cabbage. Yan, no? So, pag-uusapan natin yan. Unang-una, gusto ko pong ilinaw na ang repolyo po ay kapamilya yan ng broccoli, cauliflower, tsaka nung kale. Yan yung mga tinatawag na cruciferous vegetable. Kilala yan doon sa tinatawag na Brassica. Brassica genus. Okay. Huwag nyo na alamin, mahirap no? Alam nyo, may mga gulay po na pwedeng kainin ng hilaw, no? Pwedeng kainin ng linuto, pwedeng steam, pwedeng fermented o binuro, di ba? At isa po itong repolyo na pwedeng kainin ng hilaw. Pwede nyong igisa, pwede nyong steam, pwede nyong binuro, di ba? Sauerkraut, no? Pagkatapos, pwede pa yung katas lang nito o yung juice na tinatawag. Repolyo juice o cabbage juice. Tuturuan ko kayo paano yung tamang sukat para makuha natin yung health benefits sa pag-inom ng juice ng repolyo. So, pag-usapan na natin, ano ba ang health benefits ng cabbage? Okay. Well, ang gulay naman, lahat naman ng gulay may sapat na mga bitamina yan, no? Ang repolyo, mayaman din yan sa vitamin C at vitamin K. Maraming nagagawa po yan na baka hindi nyo alam. Baka yung iba sa inyo, kain lang ng kain, pero hindi nyo alam, aba, masustansya pala to. Aba, pwede pala to sa hormonal imbalance, pwede pala to sa mga namamaga mga kasukasuan. Kasi may mga gulay na hindi pwede, di ba? Pag may arthritis ka. Aba, pwede pala to sa
problema sa sikmura, pwede pala ito pampapayat at pwede pala ito panlinis na o na tinatawag natin detoxification. So, iisa-isahin ko po at papaliwanag ko bawat isa kung ano yung mga nagagawa nito. Ito na po, no? Number 1, it improves your digestion. So, it improves digestion. May paliwanag po yan, ha? Number 2, weight loss. Number 3, lowers your cholesterol. Number 4, immune booster. And number 5, cancer fighter. O sige, Dok, patunayan mo nga, bakit nakakatulong to sa digestion? Bakit to nakakapayat? Abay, yung sinasabi ko po ay hindi po gawa-gawa. May basihan po yan. Pag sinabing improve digestion, alam natin lahat na madalas natin marinig na kumain ng mga high fiber na pagkain. At ang mga high fiber na yan, pati ang prutas, ay meron pong sapat na mga tubig yan. Di ba? Kaya nga may juice na tinawag so sapat yung water content yan. So may fiber and water content. Alam natin na magandang panunaw natin pag kumain tayo ng mga high fiber na food, no? So, given na yun, pag high fiber yung kinain mo, madali kang mabusog at nakakatulong sa weight reduction. Since gulay yan, wala naman po yung mga cholesterol, safe yan. It lowers your cholesterol kasi high fiber, di ba? Sinasabi, kumain ng mga oats, di ba? Kapag mataas ang inyong cholesterol, mataas ang sugar nyo, pwede yan. Immune booster. Bakit naging immune booster? Kasi mayaman sa vitamin C. So, lahat po ng pinapaliwanag natin para may connect-connect, di ba? High fiber for digestion, good for weight reduction, lowers your cholesterol, immune booster because of the vitamin C content. Then, yung cancer fighter, panlaban sa cancer. Bakit na naman? Kasi lahat ng cruciferous vegetable, tulad na nabanggit ko, isa na po itong repolyo, yung broccoli, yung cauliflower, yung kale, yan mga yan ay may taglay na tinatawag na sulforaphane. Sulforaphane. Yan ang nagkukos minsan ng parang mapait na panlasa nyo sa gulay. At ito ay kilala na tumutulong pang-iwas sa kanser. Aba, di maganda. Ngayon, isa pang magandang sangkap ng repolyo na tumutulong sa kanser, panlaban sa kanser, ay may taglay itong anthocyanins. Ito'y kilalang antioxidant. Bagamat mas mataas ito sa repolyo na kulay pula o purple. 'Di ba? Ang repolyo dalawang klase, nakikita niyo naman, 'di ba? May kulay berde, may kulay purple o kaya red na ang tawag nila diyan. So tumutulong din 'to laban sa cancer. Ngayon, other health benefits pa ng repolyo. Number 6, it reduces inflammation. Inflammation, ibig sabihin ng inflammation, kirot, pamamaga, discomfort nyo, pwedeng sa gilagid, sa tuhod, at kung saan man. May anti-inflammatory ang pagkain ng repolyo. Bakit? Kasi may taglay po itong tinatawag na glutamine. Glutamine. So, ang cabbage o repolyo, isa sa 10 gulay na mataas sa tinatawag na glutamine, at ang glutamine ay nagbabawas ng pamamaga or inflammation, kaya maganda po ito sa mga may joint pain, arthritis, pati sa mga may allergy. So kung may allergy po kayo, halimbawa, allergy sa pagkain, bihira po magkaroon ng problema sa pagkain ng repolyo. Kung may asthma kayo, pwede rin kumain ng repolyo because sa taglay na ito na glutamine na pwede makatulong sa inyo. Then nakalagay rito, number 7, it improves brain health. May basihan na naman yan. May isang pag-aaral na ginawa na yung purple variety ng cabbage, ulitin ko yung purple, hindi po yung berde, yung medyo mapula-pula o yung violet na tinatawag o violet, no? Purple, ay may pag-aaral na ginawa na mas mataas po ito sa anthocyanin compare mo sa green. At itong anthocyanin ay nakatulong po sa isang pag-aaral para mapabagal ang paglala ng Alzheimer o kaya yung tinatawag na dementia. So maganda po ito for memory health. Mapa short-term at long-term memory ay na-improve nito dahil isa sa action nito, binabawasan nito yung plaque dun sa inyong brain, sa mga ugat sa brain. So, pinapa-improve nito ang inyong circulation or brain circulation. Number 8, it reduces risk of heart disease and stroke. Aba, meron din basihan. Bakit nasabi na pinapababa ang tsansa na magkaroon ka ng problema sa puso o kaya atake sa utak o stroke na tinatawag? May taglay po ito na flavonoids. Di ba yung kamatis, naririnig nyo, di ba? May flavonoids, may lycopene, kung ano-ano pa na makakatulong for heart health. At may taglay po itong phenols. Yung phenols po ay may malakas din na antioxidant. Itong dalawang ito
nagtutulong po na ma-regulate ang inyong blood pressure at sa sangkap ng repolyo na calcium at potassium, sapat po ito para makaiwas po tayo sa pagkakaroon ng heart diseases o yung mga cardiovascular diseases at pagtaas ng alta presyon o yung tinatawag na hypertension. Then, number 9, heals ulcer. Aba, ibig sabihin yung mga pasyente na dumadaing na nag-hyperacidity o kaya GERD, makinig po kayo. Nalaman na ang cabbage ay tumutulong dahil sa anti-inflammatory properties nito, nakakatulong to para mag-heal o gumaling yung inyong mga ulcer o ukas sa inyong sikmura. May isang pag-aaral na ang ginamit po yung juice mismo ng cabbage. Dahil ang cabbage ay may taglay na L-glutamine saka yung tinatawag na Jefarnate. So ito pong sinasabi ko, may basihan kung bakit po nakakatulong, no? Itong dalawang to, yung L-glutamine saka itong Jefarnate, ay tumutulong to protect yung lining ng inyong stomach. So pinapatibay niya. Parang nagsisilbing probiotics na rin to para sa inyong digestive health. Huwag kayo mag-alala, tuturo ko paano mag-juicing, anong tamang timpla mamaya. Then number 10, tumutulong to para sa clear skin. Aba, smooth, glossy, blooming ang inyong balat. Bakit na naman? Because of the antioxidant, napapabagal din ito yung tinatawag na aging process ng inyong skin. So yung mga kulubutin dyan, pwede po kayong kumain ng repolyo o mag-juice ng repolyo. Okay. Pag kumain, kano karami? Mamaya ipapaliwanag ko. Kumpleto po palagi ang gabay sa kalusugan. Okay? So, another health benefits pa, napakarami, no? Number 11, energy booster. So, yung mga taong pakiramdam mo, nangihina, wala naman tayo matukoy na sakit, no? Na pwede mag-cause ng panghihina nyo. I suggest, sundin nyo po yung ituturo ko mamaya na mag-juicer tayo. O kaya, papakuluan natin yung repolyo na yan. Mamaya, tuturo ko sa inyo, no? So, tumutulong yan. Number 12, hangover. Bakit na naman, Doc? Bakit nakatulong to sa hangover? Doon sa energy booster, because of all the nutrients, no, nakukuha natin. Mga vitamins, minerals na nakukuha natin dito sa repolyo, sapat yan para magbigay ng vitamin B, particularly vitamin B1, B2, and B6. So, energy booster yung mga yan. Then yung hangover naman, bakit na naman? Uminom ka na maraming alak the following day, 'di ba? Parang masama, masakit ulo mo, wala kang sigla, no? Ngayon, hindi ko naman sinasabi na uminom ka ng uminom. Mas maganda kung di ka magkakaroon ng hangover. So ibig sabihin, hindi ka dapat totoma. Pero kung hindi maiwasan, napatoma o nag-happy-happy, meron tayong solusyon para yung tama ninyo kinabukasan, yung pahirap ng hangover ay mabawasan. Bakit? Yung high fiber content ng cabbage saka yung juice nito ay tumutulong na ma-absorb yung mga alcohol acetehydrate. Ito yung mga dahil doon sa pag-inom nyo ng alak, yung mga naiiwan dyan sa katawan ninyo. So tumutulong to na mabawasan yung effect ng mga alak na naiwan sa katawan nyo paggising nyo ng kinabukasan. So pagkagising nyo, unang inumin nyo, ganito kagad, mag-juice ka na kagad ng repolyo. Then number 3, nakakatulong din to sa headache. Kaka-lecture ko lang tungkol sa migraine, no? So yung linecture kong migraine, balikan nyo. Makakatulong din po mabawasan ng headache o kaya migraine sa paggamit na itong cabbage leaves. Actually, ang pinag-uusapan dito, cabbage leaves, yung dahon mismo ng repolyo. Didikdikin mo, gagawin mo, kukunin mo yung katas nun, tapos itatapal mo sa head mo, nakakatulong daw yun to lessen your headache. Parang ka naglagay ng mga kung ano ng vapor rub o mga liniment, pwede nyo rin itry itong cabbage na paste na tinatawag. So yung mismong pinagdiktikan, hindi ko naman kayo sinasabing ngunguya-nguya tapos biglang hindi ganon, ha? So diktikin nyo lang, tapos yung katas nyo, pati yung mismong dahon, idikit nyo lang sa head nyo, makakatulong po mabawasan ng headache. Try nyo. Wala naman mawawala. Walang side effect yan. Okay? Then, tumutulong din ang pagkain ng repolyo para ma-absorb yung mga ibang nutrients na kinakain nyo sa ibang pagkain. So, sa absorption, nakakatulong din yan. Ang common question sa akin, Doc, ano ba mas healthier? Yung kulay berde o yung kulay purple o medyo red, no? So, bakit pareho sila? Lasang parang pareho naman ang lasa. Minsan, mas mapait nga yung kulay purple, no? Pero ito po ang difference ng dalawa.
So, i-compare natin yung red, no? Red or purple, versus green cabbage, no? So, red versus green. Ano bang lamang ng red at anong lamang ng green? Ang red po, mas lamang siya dahil 10 times ang kanyang vitamins compare mo sa green. So, mas masustansya pala ang kulay red o kulay purple. So, mas na-improve nito yung inyong paningin, yung ngipin, yung buto, saka yung inyong immune system. Mas mataas yung tinatawag na anthocyanins na pinaliwanag ko kanina na magbibigay sa inyo ng mas magandang tsansa panlaban sa cancer o ma-reduce ang risk of having cancer. Ang berde naman, lamang naman sa dami ng vitamin K. So, ang green cabbage naman contains double the amount of vitamin K compare mo sa red cabbage. Importante ang vitamin K para sa ating blood circulation dahil tumutulong to para hindi tayo magkaroon ng mga blood clot. At the same time, tumutulong din yan para sa pag-develop ng mas matibay na buto. Ngayon, pag pinag-usapan yung antioxidant content, mas marami yung sa red. Kasi yung antioxidant na tinutukoy natin dito, yung anthocyanin. Mas mataas po ang red cabbage. So kung pag-uusapan natin ang health benefit between the two, mas marami ang health benefit ng red. Pero mas mapait ang red. Because itong anthocyanin, nagkakos minsan ng parang mapait na panlasa. Okay, yan na, alam nyo na ha. Siguro marami sa inyo nagluluto, mga misis, hindi nyo alam yung difference ng dalawang yan. So ngayon, alam nyo na po ha. Oh, maganda ba? Kung maganda naman, thumbs up naman muna dyan. Kayo, ang tipid-tipid nyo, ang tipid-tipid nyo, mag-thumbs up. Ang dami nanood, minsan nanood, 20,000, ang thumbs up lang, 1,000. Ibig sabihin, 19,000 hindi nasiyahan. Kasi base ko nga nang nasayahan kayo sa aking paliwanag, kung nag-thumbs up kayo, yun ang basihan ko, hindi yung views. Kasi iba dumalang, nanood lang, di naman pinansin di ba? Gusto ko, may thumbs up para alam ko. So, thumbs up kayo dyan kung nagustuhan nyo. So, okay, ngayon, tuturo ko sa inyo yung paggawa ng juice. Unang-una, syempre, pupunta ka sa palengke. Ayan, yan. Basic ang turo dito, ha? Pupunta ka sa palengke, okay, sa supermarket. Huwag kang pupunta sa drugstore. Wala rin yan sa hardware. Syempre, doon ka pupunta sa mga palengke at supermarket. Okay. Pwede rin online. Nagdi-deliver na rin online, di ba? Ngayon, bibili ka ngayon ng repolyo, di ba? Syempre, ang una-unang gagawin mo dyan, pagdating sa bahay, hugasan mo. So, yan na, ha? Hugasan mo yung repolyo. Hugasan nyo maigi, kasi baka mamaya may mga pesticide yan, o kung ano-ano man, no? Baka nadapuan niya ng mga insekto, no? Okay? So, hugasan nyo. Ngayon, pag nahugasan nyo, anong susunod na step? Siyempre, hiwain nyo. Hiwain nyo, siyempre, ng susunod na step. At tapos, pag hiwa niyan, ang hiwa niya, siyempre, parang hindi naman hiniwa lang yan ng 4 na piraso, kundi talagang hiwa-hiwa yan na malilit na piraso. Chopped cabbage ang tawag. So, itong kailangan natin na ingredients, no? Siyempre, pinapakita ko lang dyan yung kulay berde, pero pwede nyo gawin sa kulay red, no? O purple. So, ang ingredients natin, pag hiniwa nyo yung repolyo, dapat magkasya yan sa 3 tasa o 3 cups. So, chop na, naka-chop na. Tapos, 1 cup of water. Yung water naman, I prefer distilled o purified, no? Para sigurado tayong malinis yung tubig. Di ba? Yung iba, baka magsabi, tap water, pwede. Pwede rin naman, pero siguro pakukuluan natin para sigurado malinis. Okay. So, yan ang ingredients natin, ha? Ano naman kailangan natin ng mga device? Siyempre, ang device natin, ito. Blender, tsaka juicer. May magtatanong na naman, paano kung walang blender? Dok, paano pag walang juicer? Okay lang. Kung walang blender, walang juicer, pwede nyong pakuluan. Yung mismong hiniwa-hiwan yung mga repolyo. Pero punta muna tayo dito sa may blender at juicer. Okay. So, ngayon, nandyan na yung hiniwa mo mga repolyo, hiwa-hiwa. Andyan na yung isang baso mong tubig na distilled o kaya purified. O kaya, yung gusto mineral, pwede rin naman. Wag lang yung mga deep well water, ha? Wag yun. Contaminated na yan, So, ito. Ngayon, kung tap water tayo, ipakuluan muna natin. More or less, mga 10 minutes, 15 minutes na kumukulo. Then, palamigin. Okay. Palamigin. So, nandyan na. Ready na yung water. Halimbawa, pinalamig nyo na ng mga 7 days. Sobrang tagal, no? So, ngayon, andyan na yung blender mo. Halimbawa, ito yung blender. So, ibubuhos mo na yung tubig na malamig na. Nandun na sa loob ng blender yung repolyo. Hinulog mo na, halimbawa. So, ibe-blend mo siya at least mga siguro 2-3 minutes lang. Zing! Ganyan lang, no? Sorry, hindi pala 2 to 3 minutes.
mga 20 seconds lang. Chilik, mga ganyan. Di ba maingay yun? Okay. After that, pagka-blend mo na, yan, syempre mas maganda kung meron kang salaan kasi hindi maiwasan, di ba? Kung blender. Pero kung juicer, syempre, meron hihiwalay yung mga laman di ba? So, itong pinag-uusapan natin, juice, ha? Okay, so ganyan ang itsura niyan. So, kung ang ginamit mo, Repollum verde, medyo greenish ng konti, okay? Parang itsura, parang ihi na may bula, no? So, pag kulay red ang ginamit mong repolyo, magiging reddish ng konti, okay? So, yan, pwede nang inumin. So, safe nang inumin yan. So, inumin mo yan sa umaga. So, kung umaga mo inumin, syempre, ayaw naman natin ng malamig. Baka naman sumakit ang tiyan nyo dahil dun sa malamig pala yung tubig na ginamit nyo o naglagay ka pa ng ice. So, kung inumin mo sa pangtanghalian mo kasabay ng pagkain, pwede nyo siguro lagyan ng cold water instead na lukewarm water, pwedeng cold water kung gusto nyo. So, safe po yan. Ngayon, kung kakainin naman, halimbawa, Doc, ayoko mag-juice gusto ko yung kakainin. Kung kakainin naman, ang sukat niyan, 1 cup lang. So, 1 cup lang. Maximum 2 cup lang. It's either ginisa mo, kung gusto mo, pero siyempre, safe oil gagamitin nyo. O kaya, yung iba, hilaw. Di ba? Sinasalad po ang repolyo, di ba? Sinasalad. Pero wag niyo lalagyan ng mga mayo o kaya keso, ha? Di ba? Para maganda. Pero siyempre, tulad ng sinasabi ko, palagi may advantage, may disadvantage Alam niyo po ba, may 4 po na dapat bantayan naman sa pagkain ng repolyo. Mapasobra o sa mga taong medyo sabihin natin na sensitive, napakain lang ng high fiber, marami na nararamdaman, no? So, ito yung mga negative o side effect ng cabbage, no? So, what are the health risks of eating cabbage? Lalo na pag nasobrahan na. Number 1, flatulence. Number 2, diarrhea. Number 3, medication interaction. And number 4, hypothyroidism. Ngayon, itong tanong. Ano yung flatulence? Yan yung pakiramdam mo kabagin, dighayin, ututin. Diba? So, punong-puno yung tiyan mo. Bakit? Kasi ang cabbage po, meron niyang tinatawag na indigestible sugar. Yung tinatawag na raffinose. Raffinose, no? Kala mo, ilong, no? R-A-F-F-I-N-O-S-E. Raffinose. So, ito po, pag ininom nyo, napasobrang kanyan, yun na nagkukos ng parang hinahangin yung tiyan mo na gustong-gusto mong parang ilabas, iutot. Yan. So, minsan may kasamang dighay. Then, diarrhea. Bakit naman nagda-diarrhea? Pag nasobrahan po yung kain nyo ng mga high fiber na pagkain, maski na talagang isa sa effect talaga niya magkakaroon ng diarrhea. Ngayon, pinapa-avoid ko kumain ng repolyo kung kayo po'y undergoing treatment sa cancer. Kung undergoing kayo ng cancer treatment, avoid nyo muna kumain. Avoid eating cabbage. Bakit? Kasi nalaman na pag kayo nagkikimo, minsan isa sa effect niya nagda-diarrhea, baka ma-aggravate o mapalala ang diarrhea nyo sa effect ng chemo at effect pa nitong pagkain ng repolyo. So, tandaan niyo yan, ha? But you can ask your physician kung aalaw naman niya kayo, siguro kain kayo ng konti lang, yung sapat lang. Okay. Then, medication interaction. Ano naman yan? Kasi, pag kayo po'y umiinom ng gamot na para sa tinatawag na blood thinner, okay, huwag kayong kakain ng maraming repolyo. Nalaman na chances na magkaroon kayo ng bleeding, mas mataas. So, pwede kayo kumain ng repolyo, mga 1 cup lang. So, maximum 2 cups. Pag more than that, medyo tataas yung vitamin K ninyo kasi mayaman sa vitamin K ang repolyo. So, pag tumaas ang vitamin K nyo at uminom pa kayo ng blood thinner, baka pwede kayo magkaroon ng mga pasa-pasa. Yan. And lastly, hypothyroidism. Pag sinabing hypo, mababa po yung thyroid hormones. Nalaman po na ang sobrang pagkain, tandaan niyo yung salitang sobrang pagkain. Kasi may magtatanong, Dok, meron akong hypothyroidism, pwede ba ako magrepolyo? Pwede naman, hindi ka naman kakain ng marami. Saka hindi naman araw-araw ka kakain Kung isang beses ka lang kumain na tama lang, pang-ulam, okay lang po yan, huwag kayong mag-alala, pwede. Ang masama kung araw-araw. Bakit? Kasi yung hypothyroidism ay maari lumala pagkain nyo ng repolyo. Why? Why? Because kadalasan yung may hypothyroidism, pag nasamahan to ng iodine deficiency, for example, ikaw ay may iodine deficiency,
Ito yung tinatawag niyong simple goiter, iodine deficiency. So, pag may iodine deficiency at kumain ka ng maraming repolyo, halimbawa ng marami na, mga 2, 3, 4 na tasa sa isang araw, wala namang kakain siguro ng ganong karami, lalo pong bababa ang inyong thyroid hormones. Yun lang ang dahilan. Okay? So, sana itong mga pinapaliwanag ko, masundan nyo. Hindi lang itong lecture tungkol sa repolyo, dahil minsan, yung kinakain natin, ang masasabi natin dahilan ng problema o dahilan ng paglala ng problema. Halimbawa, mahilig ka pala sa repolyo, araw-araw, ulam mo, repolyo. Kumakain ka ng higit sa isang buong repolyong ganyan sa isang araw. Adik ka sa repolyo, halimbawa. Tapos meron ka palang hypothyroidism. Pag may hypothyroidism ka, pakiramdam mo lagi nangihina. Yan ang hypo Tapos pag may hypothyroidism ka, pati memory mo parang wala, blanco. So, yung pala, sinisisi mo, yung sakit mo lang, yung pala, yung kinakain mo pala, nag-contribute sa problema. Okay? So, sana may na-share po ko sa inyo at please, huwag niyong kakalimutan. Thumbs up, tapos mag-subscribe, at syempre, click niyo po yung notification bell para updated po kayo. Okay? At tandaan niyo po, ako po, gabay lang sa inyong kalusugan. Kayo po ang gagawa ng aking mga tinuturo. Lahat ng lecture ko, maski na anong paliwanag ko, kung di nyo naman sundin, hindi kayo gagaling. Maski inumin nyo pa lahat ng gamot na nireseta sa inyo ng doktor nyo. Okay? So, bye-bye! Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye-bye!